Si Catherine Sulit ang kauna-unahang Filipino nurse na pumasa sa Japanese Licensure Examination for Nurses sa Shiga Prefecture. Pinagsabay niya ang pagtatrabaho sa ospital, pagre-review sa exam, at pag-aaral ng lengguaheng Hapon. Around 2010-2011 po kasi yun, nung naipalabas sa isang TV station sa balita na naghahanap daw po ang Japan ng mga nurses and caregivers. So, yun po, nung nakita yun sa TV ng hipag ko, tapos sinabi niya po sa akin, tapos yun po, nagpunta na kami ng POEA, nag-apply kami sa POEA. Then, after nun po, ng screening at ng mga interviews po, parang out of 1,000 na mga applicants from all over the Philippines, mga 100 po yung mga nakuha. So, dun sa 100 na yun, saktong 2011 na dito sa Japan, nagkaroon ng malaking tsunami, yung earthquake dun sa Eastern Japan. So, dun sa 100 na napili, 73 na lang ang nakarating dito sa Japan. So, napili na po kami. So, yung mga napili, nag-study muna sa TESDA po ng 2 buwan, Basic Japanese learning po and culture. After nun, nung decided na talaga, wala nang back-outan at nakapunta na po kami ng Japan, ang nasa contract po namin, dapat 6 months Japanese learning muna, and then after doon, i-deploy na po kami sa mga kanya-kanyang hospitals po. Bali sa contract na yun, within 3 years, dapat maipasa mo na po yung Japanese licensure examination for nurses. Actually, mahirap po kasi yung mga basic knowledge, basic nursing naman po is pareha lang sa Pilipinas, sa Japan. I think kahit saan naman po. Ang naging pinakamahirap lang talaga doon is you have to take the exam in Japanese po. Yung kanji, ganyan. Kailangan marunong ka talagang magbasa at maintindihan mo. Ang naging daan po para makapasa po is yung talagang mag-a-attend, kasi may ina-attendan po kami na 5 times a year na parang Japanese lesson po to pass the board exam na provided din po ng Japanese government. Opo, yun, nag-attend po kami ng ganon. Tapos self-review, tapos yung sa hospital din ng mga itinuturo nila, yung tatandaan mo kung paano sila magsasalita, paano sila kumakausap. Talagang hindi lang po puro basa, kundi dapat talaga yung nakikinig ka at napapractice din pong magsalita. Yung homesickness po, as in Japan po kasi 'di ba parang masyado kasi silang private. Minsan, syempre pag yun nga, di ka na marunong magsalita ng Japanese tapos nahihiya kang makisalamuha. So, yun po yung mga naging hurdles ko po noon. So, bali, ang ginawa ko na lang po, inisip ko na lang yung motivation ko kung bakit ako nagpunta dito sa Japan, bakit ako nag-work, dahil sa family. Tapos po yung, may mga nakilala po akong mga ate na nakapag-asawa ng Hapon na matagal na dito sa Japan. So sila po yung nag-invite sa akin para mag-attend ng mga church, ng mga activities. So dun po naman nawala yung homesickness ko. Kaya po, yung work-life balance ko nung time na yon is talagang dire-diretso, naging okay po. Para sa akin po, una-una is yung pagiging friendly nating mga Pilipino na kahit kanino mo iharap, makakausap mo, makaka-share mo, parang kahit first time mo pa lang kausap, heart to heart talk mo na. Parang yun po ang una. And then, ang pangalawa po, motivated po kasi tayo ng mga Pilipino. Sa atin, kailangan ko mag-work para sa family. Kapag motivated ka po, kahit anong work yung ibigay sa'yo, kahit gano'n pa yan kahirap, talagang gagawin mo po. Tapos, assertive po. Kahit anong ibigay sa'yong trabaho, hindi mo hihindihan. Kasi sayang, sweldo yan Ang gano'n po. Tingin ko po yun yung mga traits ng mga Pilipino kung bakit nagugustuhan sila ng mga pinagkatrabuhan nila at kung bakit nakakatagal po sila sa mga bansang pinupuntahan nila. Bunga ng pagsisikap at determinasyon na makaahon sa kahirapan ang naging puhunan ni Marvy Joy Buico bago matupad ang kanyang pangarap
na magtatag ng sariling negosyo sa Osaka, Japan. My first job in Japan was a sugarcane harvester. Nag-harvest pa kami ng tubo sa Japan. And syempre, noong time na yon, maliit pa yung sahod. It was like 700 yen per hour. And gagawin ko yung work na yon like 5 days a week, sometimes 6 days a week. So, minsan pa nga, sa isang araw, nag-work ako 9 hours. So, matagal na rin yung trabaho na yun. Siguro mga umabot yun ng mga 4 months, yung pagtutubo namin. Tapos, after 4 months, sabi ko sa self ko, parang wala nangyari sa buhay ko. Parang napagod lang ako. Ay, pumunta kaya ako na ibang lugar sa Japan. Tokyo, Nagoya, Osaka. Ang dami kong part-time. Tapos, nag-work ako like, siguro sa isang araw ko na work, 3 work, pinapasukan ko. Sa isang araw. Bakit may maluho? Ano ba yun? So, bakit naging the real maluho to? It all started with my mother. Talaga. Kasi nung time na yun, that was year 2016. Nung nag-start yung Facebook Live. So, si Mama kasi, nasa shop siya ng luxury store, ng second-hand luxury store. Nagla-live lang siya, yung random lang na live. Hello guys, ganun-ganun. Tapos, nag-comment yung friend niya. Yung bang sa likod mo, Louis Vuitton yan, di ba? Magkano yan? So, ayun, pinilak si Mama. Ito, ganun to siya, yung price. Ay, nagulat si Mama kasi minine. Minine instantly. Ay, gusto ko yan, mine na yan. So, naisip ni Mama, may negosyo pala sa live selling. Ayun. So, after nun, ang dami na bumibili kay Mama. So, ako yung assistant niya. Pero nag-work pa ako noon as a teacher. Tapos, nagpa-bartender pa ako noong time na yun. So, nag-help ako kay Mama. Helper niya ako noong time na yun. Tapos, nag-live din kami. Since marami kasing sale si Mama dati, sabi ko kay Mama, pahingi pera. Gusto kong bumili ng items para may pang-live ako. Kasi ang mahal ng items eh. Sabi talaga ni Mama sa akin, tough love yung mom ko eh. Sabi niya, walang pera, Marv. Wala akong bibigay na pera sa'yo kahit 1 yen. Kung gusto mong yumaman, gawin mo yan, mag-start ka, 0. So, it's a big lesson for me na it's okay na yung parents mo tough love kasi mali-learn mo yun eh, along the way. Nung time kasi noon, yung Facebook Live kasi, wala pang copyright issue. So, makapag-play pa kami ng music. And suddenly, napatugtog namin yung kanta ni Madonna, Material Girl. Ganon. Nung pag-play namin yun, gustong-gusto ng mga buyers. Sabi ng buyers namin, Marv, yung tugtog na yan, parang match sa yung binibenta nyo. Sabi ko, oo nga, kasi Material Girl kayo. Gusto ko talaga may touch of, Filipino culture pa rin yung di ba? May pagka-touch ng pa rin, Pinoy, yung brand ko. Kaya sabi ko, materialistic, material, sa Tagalog, maluho. Ay, oo nga, tama. Maluho. Tapos, binibenta kasi namin, nung time na yun, mga authentic na items. So, dapat may the real para totoong maluho at totoong authentic. So, kaya naging the real maluho. My number 1 motto in life talaga, time is gold. Kung may time ka ngayon, gawin mo na. Wag mo nang, di ba, ipabukas pa next day. If you're going to establish a business, dapat hands-on kayo. Dapat passionate kayo, dapat nandyan kayo palagi. Di baling mapagod kayo, mapuyat kayo. Pagpuyatan mo yan kasi business mo yan eh. Dapat tutukan mo yan. Dapat consistent ka sa ginagawa mo. Huwag kang tatamad-tamad. Kung magbenta ka ng product, dapat may tiwala ka sa sarili mo. May trust ka sa binibenta mong item. Kasi mag-reflect yun sa'yo eh. At saka dapat mahal mo yung trabaho mo. Number 1, mahalin mo yung trabaho mo kasi yan yung bumubuhay sa'yo. Malayo na ang narating ni Maria Luisa Kondo na mas kilala bilang Doña Luisa de Honor mula nang unang dumating sa Japan mahigit 2 dekada na ang nakakaraan. Sa kanyang paglalakbay sa buong Japan, dahil sa kanyang kumpanya, nais niyang maghatid ng kaligayahan para sa kapwa Pilipino. Doña Luisa. Kasi di ba pag nagdadala ka ng mga, kasi I bring entertainer,
here in Japan, mga entertainers. Hindi lang basta entertainer, talagang sikat na entertainers. Like, syempre, andyan na si Vice Ganda, pag sinabi mo talagang sikat. Andyan na si Sarah Geronimo. And then Miss Ai, very close to me. Yun din nila ko si Miss Ai. Lahat sila yung, alam mo naman pag may mga producer, Doña Luisa. So, yung gumawa ko ng Facebook, sabi niya, ba't wala kang Facebook? And then, lagay mo Doña, sabi ni Ai. So, yun, lahat sila tinatawag na tuloy ako Doña Luisa. Tapos, ang nakakatuwa pa nga dito, kasi yung pangalan ng Facebook, Doña Luisa de Honor. Kaya sabi nila, totoo yung ba pangalan mo? Kaya lagi kong ginujoke sila, I'm Doña Luisa, may pera o wala, Doña pa rin. Pag sinabi naman natin Japan, siyempre nakatatak na kahit sino yung kantang Mushi Mushi, ano ne, tapos Japa Yuki. Pero it's not bad thing kasi talaga namang number one talaga dito sa Japan. Pag sinabi mo entertainer, struggle, siyempre audition ka. So napunta ako sa Kultura Pilipina, just one of the agency in Cubao. And then, so nag-audition ka. And then, siyempre, na-experience mo yung pagja-Japan. And then, syempre, may makikita ka rin na napakabait kasi ng mga Japanese. They are so generous. Super generous talaga. And then, I thinking na hindi lang gusto ko magsayaw. Gusto ko matutunan yung language nila in right way. Kasi napakagalang, di ba nila, yuko ng yuko. So sabi ko, paano naman paggamit ng yuko or whatever na. Kasi napaka yung galang talaga nila. So gusto ko pang ma-lift up or yung high level mo, hindi lang sa pagsasayaw. Gusto ko mag-aral sa Japan. And then, I'm so lucky to have that na one of my friend na, syempre, sa pagsasayaw namin, meron din kami mga nakikilala, di ba, na mabubuti talaga na Japanese. And then, sabi ko, gusto ko nang mag-aral dito para mag-student visa. And then, they guarantor me na mag-estudyante. And then, that time, nabago lang, hindi not only for dancing, na mapakita mo yung talent mo, is also to uplift the Filipino na matutunan mo yung culture nila. Kung nandito tayo sa abroad, usually homesick, di ba? Hindi talaga, yan ang hindi na kaya, psychological na yan ng tao na pag lumayo sa pamilya, sa magulang, sa asawa, sa anak, so malulungkot ka, di ba? Pero yung mabigay mo yung pangangailangan nila at nakikita mo sila nakangiti, napakaganda ng pakiramdam. Kahit naiiyak ako, Ma'am. Kasi yung nasa puso ko na magbigay ng kasiyahan sa kapwa mo Pilipino. Kaya yung caption or tagline ng One Network, we connect as one. Yan. We connect as one. So, yung kumbaga, kahit na hindi tayo, kasi pare-pareho tayong Pilipino na di ba talaga naman, bakit ba tayo nasa abroad? Di ba para maahon natin sa hirap yung ating mga mahal sa buhay? Kasi number one talaga, Pilipino talaga, mahal na mahal natin yung mga natin, family natin, number one sa atin, family. So, yun kaya naman tayo nandito. Pero syempre, kahit tayong trabaho ng trabaho, gusto din naman natin maging maligaya. So, that's why, naisip ko yan. And then, siguro yun din yung binigay sa akin ng Panginoon na since I have connection, so gusto ko talaga yung entertainer, sige ikaw na magbigay. Kasi I have connection with GMA, Kapuso, and also ang ating kapamilya, yung TFC, and also Viva. So, nandiyan naman lahat sila kaibigan ko na sinusuportahan ako pag kailangan ko. So, why not? Nandito ang ating embassy kung gusto nating mag-event. So, andyan ang suporta ng ating mga government agency sa One Network. Kaya masaya po ako na gawin itong trabaho na to. Siguro sa akin, magtiwala sa sarili. Magtiwala, tsaka magtiwala sa Panginoon Diyos. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Ako kasi maraming beses ako nadapa siguro hanggang nakarating ako rito. Kasi wala naman nagiging successful na isang tao kung hindi ka meron ka rin mga challenge sa buhay. So, siyempre yung challenges na yun. So, siguro pag nakayanan mo yun, sige lang, go ka lang para marating mo kung ano yung gusto mong marating. At huwag matakot, basta lang manalig sa Panginoon at magtiwala sa sarili. At naniniwala ako, pag maganda ang iyong layunin, maganda ang layunin mo sa kapwa mo, hindi ka babaksak.